Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si NUP John Michael Cabalquinto. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Opisyal nang nanumpa sa tungkulin si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang ika-32 Chief ng Philippine National Police matapos siyang gawaran ng ranggong 4-star General. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking at donning of rank ceremony nitong ika-28 ng Enero sa Malacanang Palace. Matapos ang seremonya, iginawad ang arrival honors kay Police General Nartates sa harap ng PNP National Headquarters sa Camp Bijen Rafael Crame, Quezon City, bilang formal na pagtanggap sa kanya bilang pinuno ng kapulisan. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banac, Deputy Chief PNP for Administration, ang pagsalubong kasama ang mga matataas na opisyal ng PNP. Nasaksihan din ang seremonya ng mga tauhan mula sa iba't ibang Crame-based PNP units bilang pagpapakita ng kanilang suporta at paggalang sa bagong PNP Chief. Dumalo rin sa okasyon ang kanyang ina na si Mrs. Josefina Nartates, ang kanyang asawa na si Mrs. Mary Rose Nartates, ang kanilang mga anak at mga kaklase mula sa Philippine Military Academy, Tanglao Diwa, Class of 1992. Ang paghirang kay Police General Nartates ay patunay ng tiwala sa kanyang kayang mamuno sa buong organisasyon ng PNP. Bilang bagong hepe, isinulong niya ang PNP Focus Agenda na nakatuon sa mas maayos na pamamahala ng pondo at kagamitan, mas epektibong operasyon ng pulisya, pagpapatibay ng integridad, kapakanan ng mga pulis at mas matibay na ugnayan sa komunidad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tiniyak ni PNP na patuloy na pagbibigay ng tapat, maayos at makatataong serbisyo para sa kapayapaan, kaligtasan ng publiko at pagsunod sa batas. Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at BPI isinagawa sa Makati City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artisuela. Nilagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at Bank of the Philippine Islands bilang hakbang upang higit pang palakasin ang kooperasyon sa pagsugpo sa cybercrime at pag-iwas sa online financial fraud. Ayon kay Police Brigadier General Wilson C. Asweta, Acting Director ng PNP-ACG, layunin ng partnership na ito na paigtingin ang cybersecurity measures at yakin ang mas ligtas at maasahang digital financial transactions. For the signing of this MOU, so reflects our commitment to safeguarding the public from cybercrimes and fostering a safer digital environment.
Your ECG will always be the partner of the banking sector, especially the BPI. So we do believe that peace and order and economic progress is a shared responsibility. Atin namang pakinggan ang naging mensahe ni Miss Mary Catherine Elizabeth P. Santa Maria, Senior Vice President ng BPI. What this Memorandum of Understanding does, it provides a structure for our partnership, and it really also strengthens our dedication and service to helping Filipinos, especially these vulnerable segments, to fight cybercrime. This Memorandum of Understanding between the PNP-ACG and the BPI is a significant step in fighting the cybercrime and the emerging trends of cybercrime in our country. So it combines the expertise of our investigators and the expertise of our private sectors as well in order to develop more collaborative effort in combating cybercrime. Mula dito sa Makati City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Matapos ang isang matagumpay na operasyon, nakumpiska ang mga illegal na baril at bala ng PNP Masbate. Suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Fre Octaviano. Tagumpay na operasyon noong Enero 23 ngayong taon, nakumpiska ng mga pulis na sa Masbate ang malaking bilang ng iligal na baril at bala, kasabay ng pagka-aresto ng isang high-risk suspect na kinilala bilang alias Jack. Pinangunahan ang operasyon ng Pro 5, katuwang ang Placer Municipal Police, Provincial Mobile Force Companies at Regional Drug Enforcement Unit. Na-recover ang iba't ibang pistols, rifles at daang-daang bala na dinaan sa proper documentation. Ang tagumpay na ito ay patunay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Mahigit 800,000 pisong halaga ng pinagbabawal na gamot kumpiskado sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Arevalo, Iloilo. Tinutukan yan ni Patrolwoman Julibel Alvior. Arestado ang isang babaeng sangkot sa pagbebenta at pagtitimbang ng hinihinalang shabu, habang nakatakas naman ang kanyang kapatid na itinuturing na high-value individual sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo, bandang alas 7:40 ng gabi nito lamang ika-25 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ang naresto ni alias Monique, 20 taong gulang ituturing na street-level individual, habang ang nakatakas na suspect ay si alias Tata, 30 taong gulang, itinuturing naman na isang high-value individual, kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Captain Glenn Sulaiman, Team Leader ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, matagumpay na nakabili ang operatiba ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu gamit ang marked money na nagkakahalaga ng 5,500 pesos. Subalit nang maramdaman ng mga sospek ang presensya ng pulisya, mabilis na tumakas si alias Tata. Nasamsa mula sa operasyon ng kabuuang 125 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 850,000 pesos. Sa pahayag ng alias Monique, inamin niyang inutusan lamang siya ng kanyang kapatid na si alias Tata na magpak at magtimbang ng shabu habang ang isa pa nilang kapatid ang nagsisilbing tagapagdala o runner ng iligal na droga. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng patuloy na determinasyon ng kapulisan na sugpuin ang iligal na droga sa komunidad, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Mahigit 100 residente sa Masbate na tulungan ng Revitalized Police sa Barangay Caravan. Ang magandang balita ay mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lovindino Jr. Umabot sa 106 na residente mula sa Barangay Bao at Barangay Dukol ang nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyo at tulong na isinagawa sa RPSB Service Caravan. Layunin ng aktibidad na mailapit sa komunidad ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan, partikular sa mga liblib na lugar. Pinangunahan ang aktibidad sa tulong ni Police Major Mark Samuel L. Romanillos, Chief of Police ng Baleno MPS, Police Captain Eris Jan L. Salomon ng Masbate 1st PBFC at ng mga opisyal ng Barangay Bao
na siyang nagsiguro ng maayos sa daloy ng programa. Nakilahok sa service caravan ng itibang ahensya ng pamalaan kabilang ang Department of Labor and Employment, Philippine Statistics Authority, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Red Cross, Department of Agriculture at PhilHealth. Sa pamamagitan ng kanilang mga programa, nabigyan ng direktang akses ang mga residente sa serbisyong pangkabuhayan, pangkalusugan at pang-agrikultura. Dumala rin ang mga residente mula sa karatig barangay, gaya ng Barangay Dukol na nagpapatunay sa malawak na saklaw at benepisyo ng aktibidad. Bukod sa mga serbisyong pampamalaan, isinagawa rin ang libreng gupit at feeding program para sa mga bata at iba pang miyembro ng komunidad. Ayon sa pulisya, ang ganitong mga inisyatiba ay bahagi ng advokasya ng Pro-5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman bilang suporta sa visyo ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas at upang higit pang patatagin ang ugnayan at tiwala ng kapulisan at ng mamamayan. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercury Tapilo Dindino Jr. Alagad ng batas, nakataguyod ng balita Police. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. At para sa huling balita, sa mas pinaigting na kampanya ng pulisya kontra illegal smuggling, nasamsam ang 5.6 million pesos na halaga ng illegal na produktong tabako sa operasyon ng Cebu City PNP. Ang buong detalye ng report ay ihatid ni Patrolwoman Flora May Azares. Nasamsam ng Cebu PNP sa tulong ng iba't ibang unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya ang malaking bulto ng iligal na produktong tabako matapos mahuli ang isang sasakyang nagdadala nito sa isang intelligence-driven operation bandang alas 7:30 ng gabi noong Enero 26 ng taong kasalukuyan sa sitio Kapatagan, Barangay Parellos, Carcar City, Cebu. Nasabat sa operasyon ng isang Nissan Teriano na may plate number GPK200 na kargado ng mga iligal na produktong tabako na binubuo ng 70 maliliit na kahon na may tig 25 grams bawat isa at 21 malalaking kahon na may tig 50 grams bawat isa. Tinataya nagkakahalaga ng 5,600,000 pesos ang nasamsam na produkto na natuklasang walang kaukulang permit at BIR certification para sa transportasyon at bintahan. Inaresto rin sa operasyon ang suspect na kinilalang si alias Pauti, 43 anyos, isang negosyante at residente ng room number 5 yard apartment, sitio Kapatagan, Barangay Parellos, Carcar City. Dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng RSPU 7 para sa tamang disposisyon at karagdagang investigasyon. Ayon kay Cebu PPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr., ang operasyong ito ay patunay ng makabago, disiplinado at profesional na pagpapatupad ng batas na may paggalang sa karapatan ng mamamayan. Pinuri rin ng pamalaang panlalawigan ng Cebu ang Cebu PPO at ang kasaping unit sa patuloy na laban kontra illegal na kalakalan at sa pangalaga ng mga lehitimong negosyo. Mahigpit pong pinaaalahanan ang publiko na huwag tangkilikin ang illegal na sigarilyo at tabak. Kung may nalalaman po kayong impormasyon kaugnay ng ganitong gawain, agad po itong i-report sa pinakamalapit na impila ng pulisya. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Nelencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, NUP John Michael Cabalquinto, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.